Hello at welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Dragon Nest Warriors Dawn. Bago tayo magsimula ay maaari lamang mag-iwan ng subscribe, like and share. Halina't simulan na natin. Nagsimula ang lahat sa isang mahiwagang lugar na pinangalanang Altera. Ito ay isang lupain na nahahati sa mga tao, duwende, dragon at goblinoid na hayop. Ilang dekada na ang nakalipas, itinaboy ng mga duwende at tao ang mga hayop at dragon sa madilim na kabundukan. Ngunit ang kasamaan ay patuloy na kumakain sa kadiliman at nag-iipon ng lakas. Ang kanilang nakamamatay na pinuno, ang itim na dragon ay nagtataglay ng isang pambihirang hiyas kung saan ang galit at puot ay nagtitipon. Tahimik itong naghihintay na muling magising ang dragon. Samantala, lumitaw ang mga salungatan sa pagitan ng mga duwende at tao dahil patuloy silang nakikipaglaban para sa mga teritoryo. Hindi nila lubos na namamalayan ang pagmarcha ng kaaway patungo sa kanila. Tanging ang duwende na prinsesa na si Nerwin at ang kanyang kasamang si Leah ang nakaramdam ng panganib at naniniwala na ang mga duwende ay dapat makiisa sa mga tao upang malabanan nila ang kasamaan. Palihim silang nagtungo sa teritoryo ng mga tao ngunit nag-ambala ng prinsesa ng duwende si Elena na naniniwala na oras na para sakupin ng mga duwende ang Altera. Habang naglalaban sila, nakarating na ang mga halimaw. Nakita sila ng isang binata na nagngangalang Lambert at nagpasyang ipaalam sa kanyang bayan. Ngunit bago niya magawa iyon, napansin siya ng mga hayop at nagsimulang sumunod sa kanya. Patuloy na tumatakbo si Lambert hanggang sa makarating siya sa dead end. Naghahanda ang mga hayop na kainin siya ngunit ang mga alagang aso ni Lambert ay nakarating doon upang iligtas siya. Pagkatapos makatakas, tumungo si Lambert sa teritoryo ng tao at ipinaalam sa kanila na darating ang mga halimaw. Sa kasamaang palad, nakulong siya ng mga hayop at sa pagkakataong ito, mas marami sila kaysa sa dati. Biglang bumaba ang isang kawit mula sa langit at agad itong hinawakan ni Lambert. Dinala siya nito sa loob ng lumilipad na barko. May isang misteryosong lalaki na nagsabi kay Lambert na ipakita nito ang kakayahan niya sa pakikipaglaban, at kung matatamaan siya ng mga atake nito, si Lambert ay gagantimpalaan ng isang espada. Nagsimula silang makipaglaban gamit ang mga espadang kahoy ngunit tila natatalo si Lambert sa talentadong lalaki. Si Lambert ay nagkunwaring patay at sa wakas ay nataman niya ang lalaki. Ang misteryosong lalaki pala ay isang sikat na mersenaryo na nagngangalang Varnak. Siya ay naglalakbay kasama ang kilalang dragon fighter na nagngangalang Verant at ang kanyang kapatid na si Argenta. Tila nanalo si Lambert sa kasunduan kaya kailangan siyang bilhan ni Verant ng bagong espada para bumalik sila sa teritoryo ng tao. Nakarating na rin sa teritoryo sina Nerwin at Leah upang makipagkita sa hari ng tao at ipaalam sa kanya ang tungkol sa paparating na mga halimaw. Tumanggi siyang maniwala sa mga duwende at hindi siya natatakot sa mga halimaw, tinalo nila sila noon at magagawa nila ulit iyon. Samantala dinala ni Varnak ang binata sa palengke at hiniling ni Lambert ang pinakamaganda na espada ngunit walang malaking budget si Verant. Hindi sinasadyang nabangga ni Lambert si Leah sa daan at inilantad ang kanyang pagkakakilanlan. Nagmamadali siyang umalis ngunit patuloy siyang sinusundan ni Lambert. Sa wakas ay nahuli niya siya sa hangganan ngunit inaatake sila ng mga halimaw. Sama-sama nilang pinatumba ang karamihan sa mga halimaw, ngunit ang mga halimaw ay gumagamit ng mga bomba upang pasabogan ang mga pader at makapasok ang iba pang mga halimaw sa loob. Ginagamit ni Lambert ang kanyang punyal para salakayin ang mga hayop ngunit ang punyal ay naputol. Mabuti na lang at nakarating doon si Verant at ang mga gwardya at nahuli ang mga halimaw. Nakarating din doon ang dating kaibigan ni Verant na isang mahusay na mandirigma na si Velskod. Lahat sila ay nagtitipon upang makipagkita sa hari at magplano ng kanilang susunod na plano. Sa wakas ay pumayag ang hari na bumuo ng isang alyansa ngunit siya ang mamumuno dito. Tinanggap ng mga duwende ang kasunduan at ipinatawag ang kanilang mga tropa. Inaanyayahan din ni Varnak si Lambert na sumali sa barkong pandigma ngunit kailangan niyang iwanan ang kanyang mga minamahal na alagang hayop. Walang sapat na pera si Varnak para sa espada kaya ipinagpalit niya ang mga alagang hayop sa panday. Ang battleship ay masyadong mapanganib para sa mga alaga nito. Nagpaalam si Lambert sa kanila at sinubukan niyang pigilan ang kanyang emosyon ngunit sa huli ay napaluha siya. Nakita siya ni Leah at tinawag siyang isang iyaking bata. Nagsimulang makipagtalo si Lambert ngunit nalipat ang atensyon ni Leah sa palasyo. Napansin niya ang isang misteryosong anino at ibinato ang kanyang palaso dito. Pagkatapos, pumunta siya doon para mag-imbestiga at sinundan din siya ni Lambert. Gayunpaman, wala silang mahanap na sinuman. Napansin ni Lambert na naghahapunan ng hari kasama ang mga duwende at mandirigma at niyaya niya si Leah na pumuslit sa loob ng silid kainan. Sila ay talagang dumating para sa pagkain ngunit naging interesado sila sa mga pinag-uusapan doon. Pinagalitan ng hari ang mga mandirigma dahil inaangkin nila na ang itim na dragon ay nakakulong sa loob ng susunod na daang taon. Kung umaatake ang mga halimaw, ibig sabihin ay malapit ng magising ang dragon. Malaki ang panganib dahil hindi sila basta-basta makakalipad para patayin ang itim na dragon. Ang lugar na pahingahan nito ay lubos na ipinagtatanggol at pinuprotektahan din ito ng isang mapanlinlang na bulubundukin.
Ang puwersa ng mga halimaw ay napakalaki din ng bilang, mayroon lamang isang paraan upang talunin ang dragon. Ang kahangahangang kapangyarihan nito ay nagmumula sa isang hiyas sa dibdib nito. Kung ang hiyas ay matanggal, ang dragon ay magiging mahina. Sinabi ng alamat na ang hiyas ay may malakas na kapangyarihan, maaari itong pumatay at kaya nitong buhayin ang mga patay. Nang marinig ito, sinabi ng hari na pagkatapos talunin ang itim na dragon, dapat itago ng mga tao ang hiyas at ang mga kapangyarihan nito. Ikinagalit nito ang mga prinsesa ng duwende at nagsimula silang makipagtalo. Hindi na makayanan ni Lambert ang nangyayari kaya siya ay tumayo para magmungkahi ng sarili niyang ideya, na maaari silang magpasya sa kapalaran ng hiyas mamaya kapag tinalo na nila ang dragon. Sa ngayon ay dapat nilang magplano ng pagtalo sa dragon. Naniniwala si Lambert na dapat silang magtrabaho sa dalawang grupo. Sasalakayin ng mga sundalong pinamumunuan ni Kuke ang mga halimaw at guluhin ang kanilang atensyon habang isa pang pangkat ng mga mandirigma ang kukuha sa barko ni Varnak upang makuha ang itim na hiyas ng dragon habang natutulog ito. Si Lambert ay pinalayas sa silid ngunit nagustuhan ng mga mandirigma ang kanyang plano. Bagaman, ang kanilang prioridad ay upang sirain ang hiyas dahil maaari nitong masira ang mga inosente. Napagdesisyonan na ang plano ngunit hindi alam ng mga mandirigma kung sino ang salarin sa kanila. Nakipagkamay si Velskod sa Dark Elf at plano nilang nakawin ang hiyas para mamuno sa Altera. Bukod dito, plano rin ng hari na gawin iyon ngunit pinatay siya ni Velskod upang siya ang maging bagong hari ng Altera. Si Lambert ay bumuo ng isang grupo kasama ang mga Dragon Warriors at Elf Princess at sila ay tumungo sa pugad ng dragon. Sa daan, ang kanilang barko ay inaatake at malubhang napinsala. Hindi na makontrol ni Varnak at bumagsak ang barko sa lupa. Gayunpaman, hindi sila maaaring bumalik ngayon. Binuksan ni Leah ang mapa at sinimulang gabayan ang kanyang grupo patungo sa pugad ng dragon. Naglalakad sila ng ilang oras ngunit halos hindi sila nakakaabot sa kalahati ng distansya. Ang higit na naghihirap ay si Lambert na kailangang bitbitin din ang mga bagahe ng lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating sila sa isang desyerto na lugar na tinatawag na Ruins Forgotten by Time. Ang mga multo ng duwende ay naninirahan pa rin sa lugar na ito at walang dapat pumasok dito. Ang mga multo ay nagkukumpulan kay Leah at sumisigaw sa kanya. Hinahangad nila ang kalayaan ngunit nangangailangan ito ng napakalakas na mahika. Hindi pinapansin ni Leah ang mga multo at kailangan tumutok sa kanyang misyon. Sa pamamagitan ng pagtingin sa mga mapa, napagtanto niya na ang mga guho ay may maikling daan patungo sa pugad ng dragon, biglang may pumulibot sa kanila at tinawag sila, at ito ay ang paniki ng mga bundok ng kadiliman, para siyang tagamanman ng mga hayop at naghahatid ng impormasyon sa kanila. Laking gulat ng paniki nang makakita ng mga duwende at tao sa lugar na ito, upang maging tikom ang bibig, humihingi siya ng gantimpala. May sapat na si Velskod at nagpasya siyang patayin ang paniki ngunit ang paniki ay talagang mahusay sa paglipad. Ang bawat isa ay patuloy na umaatake sa paniki, wala sa kanila ang nagtagumpay sa pagpatay dito. Nagpasya sina Lambert at Leah na magtulungan, inabala ni Leah ang paniki gamit ang kanyang mahiwagang arrow, kung saan ay nahuli ni Lambert ang tusong paniki. Matapos patayin ang paniki, ipinagpatuloy ng mga mandirigma ang kanilang paglalakbay. Natutuwa si Lambert na napapatunayan na ang isang tao at duwende ay maaaring magtulungan. Hiniling din niya kay Leah na turuan siya kung paano gumamit ng busog at palaso. Nabigo siya ng gusto at sumuko kaagad ngunit pinayuhan siya ni Leah na magsanay ng may pasensya at dedikasyon. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi kapangyarihan o lakas, ngunit ang puso at pagnanais. Napahanga si Lambert at hiniling kay Leah na magtiwala sa kanya ngunit nagdududa siya. Dahil palaging banibigo ng mga tao ang mga duwende at gumagawa ng mga makasariling desisyon na nakasakit sa kanila. Gayunpaman, sinasabi ng puso ni Leah na mapagkakatiwalaan niya si Lambert, dahil dito ipinangako ni Lambert na lagi siyang mananatili sa tabi niya. Naputol ang kanilang sweet moment dahil kailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Bukod dito, mayroong isang bagay na mahiwaga tungkol kay Geraint at Argenta. Ang magkapatid ay nagtatago ng isang madilim na sikreto na maaaring magdulot ng pagkamuhi sa kanila ng lahat. Pagkatapos maglakbay sa mga bundok na nalalatagan ng nyebe, narating nila ang isang mataas na pader ng yelo. Ang mapa ay nagpapahiwatig sa pasulong na direksyon ngunit tila walang ibang daan. Nakapagtataka, may nararamdaman si Geraint at nakaturo sa isang partikular na lugar sa pader. Matapos matamaan ito, bumukas ang isang gate at pumasok ang pangkat ng mga mandirigma sa loob. Makalipas ang ilang hakbang ay inaatake sila ng tagapagbantay ng pugad ng dragon. Nagdadala ito ng higit pang mga tagapagbantay at pag-atake mula sa magkabilang panig. Ang tanging paraan upang mabuhay ay tumakas ngunit sina Geraint at Argenta ay nakulong sa likod. Si Velskod ay talagang nag-aalala para sa kanilang ngunit ang magkapatid ay nakakaranas ng isang mahiwagang kababalaghan. Maya-maya ay lumabas na ang magkapatid pero mukhang masama ang pakiramdam ni Geraint. Maraming oras ang nasayang sa kaguluhang ito at nakarating na doon ang hukbo ni Kuke. Magigising na ang dragon anumang sandali at nawala ng pagkakataon ang mga mandirigma na sirain ang hiyas,
lumitaw ang maraming halimaw at patungo sa hukbo ni Kuke, nakarating na din sa kanila ang isang grupo ng mga halimaw. Ipinagtanggol ni Varnak ang kanyang sarili at sinabihan ang lahat na umatras. Hinaharangan niya ang daan gamit ang mga higanting bato, ngunit nawawala si Lambert. Siya ay naiwan sa mga halimaw, halos hindi maiangat ni Lambert ang kanyang mabigat na espada at hindi makalaban ng maayos sa mga halimaw. Muntik na siyang sumuko pero may isang palaso na lumipad palapit sa kanya nang wala sa oras. Si Leah ang bumalik para iligtas si Lambert, magkasama nilang sinubukan labanan ang mga halimaw ngunit napakarami ng kanilang bilang. Si Leah ay nauubusan ng mga palaso ngunit patuloy na lumalaban ng buong tapang. Gamit ang kanyang huling arrow, maaari niyang iligtas ang kanyang sarili o si Lambert. Isinakripisyo ni Leah ang sarili upang iligtas si Lambert at bumagsak siya sa lupa. Nag-alab sa galit si Lambert at hiniwa ang halimaw sa 2 piraso. Binuhat niya ang walang buhay na katawan ni Leah at nagmamakaawa na magising ito. Ang mga halimaw ay nagpapatuloy sa pag-atake sa iba pang mga mandirigma ngunit isang bagay na ganap na hindi inaasahang nangyari, ginamit ni Geraint ang kanyang dragon form at nakipaglaban sa halimaw. Nag-aalala si Argenta na maaaring hindi maintindihan nila ang kanyang kapatid, at siya ang haharap upang ipagtanggol ito. Sinabi ni Velskod na lahat ng dragon ay masama ngunit tiniyak ni Geraint na makokontrol niya ang anyong dragon niya. Walang nilalang na lubos na mabuti o masama, maging ang mga tao at duwende ay nakakagawa din ng masasamang gawain. Sumang-ayon si Varnak at hinayaan si Geraint na tulungan sila laban sa mga halimaw. Ngunit isa pang kalamidad ang bumangon, dahil nagising na ang itim na dragon. Si Geraint ay nagmamadaling labanan ito habang si Argenta ay hindi matawag ang kanyang dragon side. Napansin din ni Lambert ang dragon at naalala niya na ang hiyas ng dragon ay may kapangyarihang bumuhay ng mga tao, at magagamit niya ito para ibalik si Leah. Hinawakan niya ang kanyang espada at tumalon sa likod ng nakamamatay na itim na dragon. Napagtanto ng ibang mga mandirigma na dapat din silang tumulong kung nais nilang iligtas ang kanilang lupain. Lahat sila ay nagsimulang umatake mula sa lahat ng panig at subukang magdulot ng maraming pinsala sa dragon hanggat maaari. Nang medyo nang hina na ito, tumalon si Velskod patungo sa dibdib nito at sinimulang tamaan ang hiyas, hindi na siya nakatagal at agad na nahulog. Nilinlang ni Geraint ang dragon na dumaan sa isang makitid na daanan at kinukulong ito sa ilalim ng mga bumabagsak na bato. Sa kasamaang palad, pinipigilan nito ang dragon sa loob lamang ng ilang segundo. Si Lambert ay patuloy na umaatake sa likod habang si Geraint ay binibigay din ang kanyang makakaya. Nagalit ang dragon at sinunggaban si Geraint. Kakainin na niya ito ngunit sa wakas ay nakuha ni Argenta ang kanyang dragon form at nailigtas ang kanyang kapatid. Ang natitirang mga mandirigma ay pinagsama ang kanilang mga kapangyarihan at pinatamaan nila ang dragon. Sa sandaling mawala ng lakas ang dragon, agad na sinimula ni Geraint ang pag-atake sa hiyas. Ngunit nakuha ng dragon ang kontrol at sinunggaban si Geraint habang si Lambert ay nagsimulang bumagsak. Bigla niyang naalala ang palaso ni Leah na mayroon siya. Ginamit ito ni Lambert upang mapunit ang mga pakpak ng dragon kaya nawalan nito ng balanse. Nakalaya si Geraint at kinuha ang hiyas mula sa dibdib ng itim na dragon. Mahigpit niyang hinawakan ang hiyas at hiniling kay Lambert na sirain ito. Nais ni Lambert na gamitin ang itim na hiyas upang buhayin si Leah ngunit sinabi ni Geraint na ito ay masyadong delikado dahil maaaring masira ng hiyas ang sinumang humawak dito. Para iligtas si Leah, binigay ni Geraint ang sarili niyang hiyas. Sa sandaling umalis si Lambert, hiniling ni Geraint kay Velskod na sirain ang itim na hiyas ngunit kinuha niya ito upang makakuha ng kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Geraint na hindi kayang hawakan ng isang normal na tao ang itim na hiyas at makukuha nito ang kanyang katawan, ngunit hindi nakinig si Velskod. Iniwan ni Lambert si Leah upang bumalik upang iligtas ang kanyang grupo mula kay Velskod. Unti-unti, inaagaw ng hiyas ang katawan ni Velskod. Nag-aalok si Velskod na pagagalingan niya si Leah kung sasama si Lambert sa kanyang panig ngunit hindi yun magagawa ni Lambert. Mahal na mahal niya si Leah pero hindi niya hahayaang pamunuan ng kasamaan ng Altera. Si Lambert ay patuloy na lumalaban ngunit kalaunan siya ay natalo. Siya ay malapit ng mahulog mula sa bangin ngunit isang palaso ang lumitaw kung saan at tinamaan nito si Velskod. Nahulog siya sa malalim na bangin habang ligtas naman si Lambert, ang palaso pala ay mula kay Leah, himala siyang nabuhay sa pamamagitan ng hiyas, dahil sa pagkamatay ng dragon umatras din ang mga halimaw. Naligtas ang Altera ngunit nalaman ng mga naninirahan dito na ang mga tao at duwende at maging ang mga dragon ay maaaring mamuhay ng mapayapa ng magkasama kung ang kanilang mga puso ay dalisay. Umuwi ang mga mandirigma ngunit hindi nila alam na buo pa rin ang itim na hiyas at napunta na ito sa pinakamasamang kamay, at ito ang Dark Elf. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.